malaking mga pagsubok sa gitna ng pageantry. Kasi, syempre, nakikita lang namin glamour. Yes po. Diba? Ako, alam ko it's not for me. Though sumali din ako noon sa Pangasinan, 1989. Wow. I was 15 years old. Pero yung one piece, yung swimsuit noon, one piece. Saka hirap na hirap sa akin yung handler kasi lalaki ako maglakad eh. Talagang, I knew it wasn't my world. But, well, luckily, I got into, doon ko unang na-meet si Mama Rene sa Lourdes. Hi, Mama Rene. And sabi niya, you're only 15, 16. Sabi niya, hintayin kita mag-18 for Binibining Pilipinas. Never na ako nagpakita. Kasi alam ko, hindi para sa akin. At hindi siya glamorous for me. Sa pagtayo mo, oo. Pero yung the preparation, until now, yung trabaho natin ay nasa TV, lagi ka mag-makeup. Hanggang ngayon, hindi ko kayang mag-full makeup. Kailangan ko ng makeup artist. Hindi talaga, kanya-kanya. Yes. Pero, yun ba yung na picture mo, na parang, hindi lang pala puro pagpapaganda to, mahirap din pala. Yes po, katulad po na sinabi niyo, akala ko dati pag naging beauty queen ka, rarampa ka lang, magpapaganda ka lang, something ganon. Pero aside from dun po, nung nandun na ako sa pageant, parang dun ko na-feel, okay, may training pala yun nakasama. Meron palang mga diet pa na gagawin. Even though na napayat po, nag-gym pa din kami para magkaroon ng muscles naman. Maging toned so parang, parang ibang klase po na iba yung nakikita mo po sa TV. Iba din po yung ginagawa ng mga beauty queens. Iba po yung training, like, yun nga po katulad ng gym. Meron din po kasi kami mga pageant camp. May mga training po kami na ginagawa, like walk training, Q&A training. So, sobrang hirap po and sobrang time-consuming and isa pa po siguro medyo magastos po ang sumali sa beauty pageant. Kasi ang iniisip ng tao, akala lang sa salid and then everything is taken care of. No. Yes po, mamumuhunan ka rin. Yes po. And I'm very lucky po na yung handler ko na yun. Nung nagsa-start po ako, since hindi naman po kami parang well-off, talagang siya po nagpro-provide ng damit ko. Hair and makeup, sige siya nang bahala. Like, nag-provide po talaga siya ng mga kailangan ko. Syempre, hindi ko po alam kung saan ko po kukunin yung mga gagamitin, susuotin. So, siya po tumulong po talaga sa akin na nagsa-start pa po ako. At dahil, I'm sure, naniniwala siya na you'll make it there. Yes, and, nanalo ka bilang Miss Aura International noong 2021. Yes, okay. Tell us more about your journey towards the crown. Yes po. Yung journey ko sa Miss Aura, sobrang hirap po niya. Pag tatanungin ako kung gusto ko pang mag-pageant ulit, hindi na po talaga. Kasi parang, siguro sa Miss Aura, talagang na-test po talaga yung faith ko kay Lord. Kasi, nag-join po ako ng Binibining Pilipinas 2020. At nung 2020 po, doon po yung nagkaroon ng pandemic. And then, nag-resume po yung pageant, 2021 pa. So, natapos po yung pageant namin, 1.5 year. And during that time po, pero meron pang age requirement. At nung 2021, yun na po yung last year ko para sumali ng pageant. And unfortunately, nanalo po ako ng special award, pero hindi po ako nanalo sa Binibining Pilipinas. So, I'm happy po. Siyempre, dream ko maging beauty queen, pero hindi po ako nanalo. So, parang, in-enjoy ko lang po yung pageant nun. And then, 3 weeks after po nung pageant namin, na-appoint na po ako na Miss Aura Philippines. So, parang, twist of fate na parang akala ko, wala na, last na yon. Tapos biglang, ito may pageant sa'yo na i-represent mo yung Philippines na, hindi lang yung province ko, hindi lang yung Olongapo, hindi lang yung Zambales, Philippines na po. So, alam mo po, na-appoint po ako August, tapos yung pageant po September. So, 1 month preparation lang po, like, yung mga national costume, gowns, yung mga everyday na outfit ko po. Tapos yung pag-asikaso po ng visa, isa po yun sa pinakamadugo po talaga, pinakamahirap. At isa din po yun sa una kong flight na umalis po ako mag-isa. Kaya iba po talaga, na-test po talaga yung faith ko kay Lord na talagang nagdadasal po talaga ako every time na may mga na-encounter po ako na nahihirapan na po ako.